Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa po ko sa mga subscriber ninyo sa inyong YouTube channel at talagang naaaliw po ko sa mga kwento nyo. Mahilig po kasi akong makinig sa mga kwentong katatakutan, lalo na tungkol po sa mga aswang. Naniniwala kasi ako sa mga ganyang klase ng nilalang dahil ako mismo ay may experience na sa katatakutan at kababalagan na hinding-hindi ko po makakalimutan. Sa karanasang yon, na-realize ko na hindi talaga hadlang ang kapansanan o kakulangan bilang tao para tayo ay gumawa ng kabutihan. May mga pagkakataon din po na gumagawa ng paraan ang nasa itaas upang bigyan tayo ng lakas ng loob para gawin ang mga bagay na noon ay takot tayong gawin. Ako nga ho pala, si Boyet. At ito ang aking kwento. Ang aking ikikwento ay nangyari po ilang taon na ang nakararaan. Nasa 20 anyos pa lamang po ako noon at masasabi ko na sa edad kong yon ay napakarami ng pagsubok ang dumaan sa buhay ko. Bata pa lang ho ako ay nakitaan na ako ng mga magulang ko ng problema. Mabagal akong mag-isip at hindi agad ako natutong magsalita. Sa pagkakatanda ko, sa kwento ng nanay ko, ay 10 taong gulang ako nung nagsimula akong magsalita. Pero paputol-putol o bulol. Medyo may pagkaisip bata rin po ko nung nagbinata na ako. Lumaki po akong busog sa pangungutya mula sa mga kapwa ko bata noon. Kaya palagi akong humihinto sa pag-aaral. Hindi ko kasi kayang ipagtanggol ang aking sarili dahil sa kalagayan ko. Dahil sa palaging may nanunukso sa akin at ginagawa kong katatawanan, ay naisipan ng aking tatay na igawa ako ng espada na yari sa kahoy o patpat. Kilala kasing manlililok ang tatay ko dati. Ang sabi ni tatay ay gamitin ko ang espadang yon sa tuwing merong umaaway sa akin at isipin ko na isa kong mandirigma na kalaban ng masasama. Simula noon, Sir Blair, kahit saan po ko magpunta, ay dala ko palagi ang espadang kahoy na yon. Pero sa kasamaang palad, nung 18 anyos ako, ay tuluyan akong naging ulila. Parehong namatay sa pagkalason ang nanay at tatay ko nang kumain sila ng isang hindi pangkaraniwang alimasag na nahuli nila sa dagat. Wala ako nun sa bahay dahil nasa peryahan ako, kaya sila lamang ang nakakain. Doon na tuluyang nagbago ang takbo ng aking mundo. Kahit merong kakulangan sa pag-iisip, ay napilitan akong gumawa ng paraan para ako ay mabuhay. Nagtanim ako ng mga gulay at ibinenta ko yon para meron akong kikitain. Naging mahirap para sa akin ang lahat dahil napakatagal na panahong nakadepende lang ako sa aking mga magulang. Tapos sa isang kisap mata ay mag-isa na ako sa buhay. Mas tumindi din ang panunukso sa akin ng mga tao, lalo na ng mga bata, dahil wala na ang mga taong nagtatanggol sa akin. Isang umaga, matapos kong mag-ani ng mga pechay, ay dinala ko na ang mga yon sa poso kung saan lahat ng tao sa aming baryo ay kumukuha ng inuming tubig. Doon ko kasi hinuhugasan ang mga gulay bago ko ibenta ang mga yon.
Habang abala ako sa aking ginagawa, ay may mga batang nakakita sa akin. Nagsimula silang tuksuhin ako. Paulit-ulit nila akong tinawag na bulol at sintu-sinto. Hindi ko sila pinansin at nagbingi-bingihan lang ako. Hanggang sa dumating ang isang dalaga na may dalang isang timba ng mga damit at palanggana. Hoy! Ano ba kayo? Tigilan nyo na nga si Boyet. Ang mga batang to, parang hindi kayo tinuturuan ng tamang asal ng mga magulang nyo ah. Kapag kayo hindi tumigil sa panunukso kay Boyet, papaliparin ko talaga sa inyo ang palangganang ito. Sige, ano? Wala akong pakialam kahit magsumbong pa kayo sa mga nanay at tatay nyo. Sige na, umalis na kayo at lubayan nyo na si Boyet. Natakot ang mga bata at tumakbo sila palayo. Kilala ko ang dalagang yon. Siya si Alma. Isa siya sa mababait sa akin at madalas na nagtatanggol sa akin. Lumapit sa akin si Alma at may awa sa mga mata na tinignan niya ako. Boyet, okay ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ng mga tiyanak na yon? Ayos lang, Alma. Maraming salamat ha. Pero hindi mo na dapat ginawa yun kasi sanay naman ako sa kanila eh. Parang hindi nga kompleto ang araw ko kapag hindi nila ako tinutokso eh. Ano ka ba naman, Boyet? Hindi ka dapat nasasanay sa panunukso nila. Dapat lumalaban ka o kaya sinasaway mo sila. Malalakas ang loob ng mga yon kasi hindi ka kumikibo. Akala tuloy nila yung okay lang sa'yo. Magpasalamat na lang sila kasi normal sila. Ang ibig kong sabihin wala silang problema sa pagsasalita. Sorry baka na-offend kita. Hindi naman. Totoo naman ang sinasabi mo eh. Bulol ako at hirap magsalita. Pero wag ka mag-alala kasi ayos lang naman talaga ako. Salamat, Alma, kasi pinagtatanggol mo naman ako eh. Nakakahiya na tuloy sa'yo. Nako, wag kang mahiya sa akin, no? Ginagawa ko lang kung ano ang tama. At kahit habang buhay kitang ipagtanggol, walang problema yun sa akin. Hindi ako titigil sa pagtatanggol sa'yo. Hanggat sa mapagtanto ng mga tao rito na wala naman talagang dahilan para tuksuin ka nila. Napakabait mo talaga, Alma. Hindi ka lang maganda. Ang bait-bait mo pa. Ikaw naman, bulero. Nako, ang dami mo palang naaning pechay ngayon Ha? Oo. Madali lang kasing patubuin ng mga to. Lalo na kapag naaalagaan ng maayos. Bigyan mo nga ako ng halagang 50 pesos at igigisa ko yan mamaya tapos hahaluan ko ng sardinas. Sige, mabuti na lang at may dala akong plastic. Para ka naman Boy Scout, palagi kang handa. Minsan kasi may mga bumibili na sa akin kahit hinuhugasan ko pa lang itong mga gulay dito eh. Kaya palagi akong nagdadala ng plastic. Mula sa bulsa ng aking shorts ay inilabas ko ang isang plastic at naglagay ako ron ng mga pechay. Sinadya kong damihan ang inilagay ko bilang ganti sa pagtatanggol sa akin ni Alma. Inabot ko yon sa kanya. Nang tanggapin yun ni Alma, ay napakunot ang noo niya. Hala Boyet, bakit parang masyado naman yatang marami to para sa 50 pesos? Baka malugi ka niyan. Hindi naman. Mabait ka kasi. Kaya dinagdagan ko. Yun nga baka malugi ka nang dahil sa akin. Hindi ako malulugi. Saka pasasalamat ko na rin yan sa'yo kasi yun nga, pinagtanggol mo ako palagi. O sige, tatanggapin ko tong dagdag na pechay ha. Pero sa susunod, huwag mo na akong dadagdagan. Hindi kasi ako humihingi ng kapalit sa pagtatanggol ko sa'yo. Ay, ang bayad pala. Idadaan ko na lang mamaya sa bahay mo pagkatapos ko magbanlaw nitong mga nilaban ko. Kasi wala akong dalang pera ngayon
Ayos lang, Alma. Pero mamayang hapon mo na idaan kasi pagkatapos ko nito, maglalako na ako eh. Baka hindi mo na ako maabutan sa bahay. Ay, ganun ba? O sige, mamayang hapon na lang ako pupunta sa bahay mo, ha? Sa gitna ng aming pag-uusap, ay isang owner-type jeep ang huminto sa tapat namin ni Alma. Mula roon ay bumaba ang isang lalaki na matangkad. Meron siyang suot na cowboy hat. Makapal ang kanyang bigote. At meron siyang sigarilyo sa kanyang bibig. Kumaway siya kay Alma, pero inirapan ni Alma ang lalaki. Kilala ko rin ang lalaking yon. Yun ay walang iba kundi si Rigor. Anak siya ng mayamang mag-asawa na nakatira sa kabilang baryo. Nagmamay-ari sila ng malawak na taniman ng nyog. Hindi lingid sa aking kaalaman na nandiligaw si Rigor kay Alma. Nang nakalapit na si Rigor sa amin, ay itinapon niya sa kung saan ang sigarilyo niya. Magandang umaga, Alma. Pero, mas maganda ka pa rin sa umaga. Ay, nako. Walang maganda sa umaga. Kasi nakita na naman kita. Ano yun? May sinasabi ka ba, Alma? Hindi mo narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Talagang tinatanong mo pa? Siyempre, gusto kitang makita. Saka aayain sana kitang mamasyal sa taniman namin ng nyog. Pwede tayong mga bayo ron, papunta sa burol. At magpapahanda ko ng pagkain para makapag-picnic tayong dalawa. Ang ngayon na ba, Rigor? Oo sana. Para marami tayong magagawa. Naku, hindi ako pwede ngayon eh. Nakikita mo naman na nagbabanlaw ako ng mga nilalaban ko. Pagkatapos nito, maglalaba pa ako ng mga kumot at punda ng mga ulan namin. Eh di, pagkatapos mo, kahit mga pahapon siguro. Eh naku, Rigor, baka gabi na ako matapos ito eh. Ikukula ko pa kasi yung ibang damit namin. Saka nakalimutan ko na isasama ko rin pala yung mga kurtina namin sa paglalaba. Naku, marami talaga yun. Grabe, napakasipag mo talaga, Alma. Kaya mas lalo akong humahanga sa'yo eh. Pero kung hindi ka pwede ngayon, bukas na lang. Siguro naman wala ka nang gagawin bukas at libreng-libre ka na. Bukas? Naku, ano kasi marami rin akong gagawin bukas. Tutulungan ko si tatay sa paggawa ng lamesa namin. Tapos sa susunod na araw naman, magpupunta kami ni nanay sa bayan. Maghahanap kami ng mas murang nagtitinda ng ritaso para sa paggawa niya ng basahan. Ganun ba? Grabe, Alma. Napakaraming pala talagang ginagawa. Ganyan na ganyan ang gusto ko sa isang babae. Yung masipag. Talagang hindi na ako makapaghintay na sagutin mo ko, Alma. Dahil kapag sinagot mo na ako at naging magkasintahan na tayo, ay agad-agad kitang pakakasalan. Ha? Rigor, hindi ba noon ko pa sinabi sa'yo na hindi pa ako handang magnobyo? Kaya nga, pinapatigil na kita naman ligaw sa akin eh. Maghanap ka na lang dyan ng ibang babaeng liligawan mo. Wala akong pakialam kung di ka pa handa, Alma. Basta, maghihintay ako hanggang sa handa ka ng magmahal. Oo nga pala. Matanong ko lang, kailan ka pala hindi magiging abala? Para naman matuloy na ang pagpipiknik natin dun sa may burol. Naku, Rigor, hindi ko pa talaga alam eh. Sasabihan na lang siguro kita. Walang problema doon. Basta sa'yo, handa akong maghintay kahit magunaw pa ang mundo. Ay, sandali. Ano palang ginagawa ng sintu-sintu na yan dito? Binabastos ka ba niyan, Alma? Hindi ko binabasto si Alma. Hindi ko kayang gawin yun sa kanya. At kahit na sinong babae. Wala akong tiwala sa pagbumuka mo, Unggoy. Kung ganun, mukhang binabastos mo nga ang babaeng magiging nanay ng mga anak ko, Huminahon ka nga, Rigor. Masyado ka namang OA.
Hindi ako binabastos ni Boyet. Nakita mo namang hinuhugasan lang niya yung mga pechay na ibibenta niya mamaya. Alam ko, gusto mo magmukhang bayani sa mata ko. Pero wag naman sa ganitong paraan. Napakabait niyang si Boyet eh. Ah, ganun ba? Wala kasi talaga akong tiwala sa sintu-sintu na yan eh. Para bang palaging gagawa ng masama. Ikaw nga ang parang gagawa ng masama eh. Kasi mukha kang good sa pelikula. Anong sabi mo, Alma? May sinasabi ka ba? Ah, wala. Hindi kaya minamaligno ka? Kasi kung ano-ano naririnig mo. Pero alam mo, Rigor, mas maganda siguro kung umalis ka na lang. Kasi marami pa talaga akong gagawin. Ah, ganun ba? O sige. Hindi na kita aabalain pa. Babalik na lamang ako sa ibang araw. Mag-iingat ka palagi, Alma. At sana ay walang masamang mangyari sa'yo. Dahil papakasalan pa kita. Tila nandidiri at napapailing nang ngumiti si Alma kay Rigor. Sumakay na si Rigor sa sasakyan niya. At bago niya yon pinaandar palayo, ay nag-flying kiss muna siya kay Alma. Nang wala na si Rigor, ay umarte si Alma na para siyang nasusuka. Naku, okay ka lang ba, Alma? Bakit parang nasusuka ka? Joke lang. Hindi naman talaga ako nasusuka. Naiirita kasi ako kay Rigor. Sobrang kulit. Bakit kasi ayaw mo pang sagutin si Rigor para magkaroon ka na ng nobyo? Hindi naman ako atat na magka-boyfriend, no? Saka kung si Rigor lang ang magiging boyfriend ko, kahit wag na lang. Mas gugustuhin ko pang tumandang dalaga. Bakit naman? Hindi ba mayaman si Rigor? Malawak ang niyugan nila. Tapos ang laki-laki pa ng bahay nila, di ba? Parang palasyo sa sobrang laki. Kapag naging asawa mo siya, hindi ka mapapagod sa paglalaba kasi meron kayong kasambahay. Saka lahat ng gusto mo, kaya mong bilhin. Alam mo, Boyet, hindi naman kasi importante sa akin kung mayaman ang isang lalaki para mahalin ko siya. Okay na ako sa kahit hindi mayaman pero masipag at may pangarap sa buhay. Kesa naman kay Rigor, no? Mayaman nga pero ubod naman ng yabang. Saka hindi ba? May kwento-kwento na merong illegal na negosyo si Rigor kaya mayaman sila. Talaga? Anong illegal na negosyo naman yun? Nagbebenta daw sila ng illegal na droga. Huwag ka maingay ha. Kasi, base sa mga naririnig ko, marami nang ipinapapatay si Rigor. Pinapatay nila yung mga taong kumakalaban sa kanila. O di kaya, yung sa tingin nila ay banta sa ginagawa nilang labag sa batas. Di masamang tao pala si Rigor kung ganun. Tama ka, Alma. Wag mo na siyang gawing boyfriend. Hindi bagay sa'yo ang ganung klase ng lalaki. Ang bagay sa'yo yung mabait saka masipag, yung hindi ka sasaktan. Parang ikaw. Hindi, Alma, hindi ako hindi ako bagay sa'yo. Sinto ko eh. Hoy! Ano ka ba? Huwag mo nga minamaliit ang sarili mo. Naniniwala ko na may babaeng mamahalin ka, Boyet. Sabihin na nating iba ka sa nakararami. Pero mabait ka, Boyet. May pangarap ka sa buhay. At kahit iba ka, ay lumalaban ka pa rin sa buhay ng patas. Kahit mag-isa ka lang. Salamat, Alma. Natutuwa ako sa mga sinabi mo ngayon. Kasi ngayon lang may taong nagsabi ng ganyan sa akin. Oo nga pala, kailangan ko lang umuwi kasi tapos ko nang ugasan tong mga pechay. Alma, maraming salamat ulit ha. Salamat din, Boyet. Basta mamaya pupunta ako sa bahay mo para iabot yung bayad sa pechay ha. Sige, walang problema. Paalam, Alma. Nakangiti akong kumuway kay Alma bago ko binuhat ang isang palanggana na naglalaman ng mga pechay.
Habang naglalakad ako pauwi, ay hindi pa rin naalis ang ngiti sa labi ko. Dahil talaga namang napakasaya ko. Ang totoo kasi ay meron akong lihim na pagtingin kay Alma. Hindi dahil sa maganda siya, kundi dahil sa napakabait niyang talaga. Sa lahat ay siya lamang ang bukod tanging nagtatanggol sa akin. Yun nga lang, malabong magustuhan din ako ni Alma kasi naiiba ko sa nakararami. Alam kong hindi niya magugustuhan ang tinatawag na sintu-sinto na kagaya ko. Ganun pa man, sapat na sa akin na makita ko si Alma at hindi na ako humihiling na sana ay magkagusto rin siya sa akin. Pag uwi ko sa bahay, ay itinali ko na ang mga pechay. Inilagay ko ang mga yon sa isang basket at saka ko nag-ikot-ikot sa aming baryo. Dahil kakaunti ang bumibili roon, ay nagdesisyon akong magpunta sa kabilang baryo dahil kailangan kong mapaubos ang aking mga paninda. Gaya ng dati, ay may mga bata pa rin na pinagtatawanan at tinutukso ko kapag nakikita nila ako. May ilan na sinusundan ako habang sumisigaw ng sintu-sinto at bulol. Hindi ko na lang sila pinapansin at mas nilalakasan ko ang pagsigaw ng pechay para kahit papano ay hindi ko sila marinig. Pagdating sa kabilang baryo ay mabilis na naubos ang aking paninda. Masaya na ako kapag ganun dahil maaga akong makakapagpahinga. Habang naglalakad ay masaya kong binibilang ang perang kinita ko. Yung iba rito, itatabi ko para makabili ako ng bago kong tsinelas. Kawawa naman kasi itong tsinelas ko. Butas na tapos palagi na lang napipigtas. Dahil masyado kong tutok sa pagbibilang ng pera, ay hindi ko namalayan na nasa gitna na pala ako ng kalsada. Nagulat na lang ako nang may narinig akong malakas na busina sa likuran ko. Paglingon ko ay nakita ko ang owner type jeep ni Rigor. Mabilis siyang umaandar papunta sa akin. Malakas akong napasigaw dahil akala ko ay mababangga ako. Pero mabuti na lang ay nagawang ihinto ni Rigor ang kanyang sasakyan. Galit na bumusina si Rigor. Nagulat ako kaya nabitiwan ko ang hawak kong pera. Yumuko ako para kunin ang mga yon. At dahil halos puro barya ang aking pera, ay natagalan ako sa pagpupulot isa-isa. Habang pinupulot ko ang mga barya, ay binibilang ko rin para masiguro ko na hindi yun kulang. Napapitlag ako nang muling bumusina si Rigor. Hoy! Ano ka ba, ha? Umalis ka nga dyan! Kung hindi, sasagasaan na talaga kita! Sandali lang. Pinupulot ko pa ang mga pera ko. Bumaba si Rigor sa sasakyan niya. Hindi ko siya pinansin dahil ang atensyon ko ay nasa pagpulot at pagbilang sa aking pera. Nagulat na lang ako nang hawakan ni Rigor ang kwelyo ng aking damit at hinila niya ako patayo. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ikaw na kumag ka! Alam mo bang nagmamadali ako? Tapos ngayong kapahaharang-harang sa daan ko? Sino ba namang matinong tao ang maglalakad sa gitna ng daan, ha? Sa bagay, hindi ka nga pala matino. Kasi, sintu-sintu ka! Pasensya ka na, Rigor. Nagbibilang pa kasi ako ng pera eh. Kaya hindi ko napansin na nasa gitna pala ako ng daan. Sandali na lang to. Pupulutin ko pa yung mga pera ko. Pasensya na uli. Ang gusto ko, umalis ka na sa gitna ng daan. Saka mo na pulutin ang mga yan kapag nakaalis na ako.
bakit hindi mo na lang itabi yung sasakyan mo? May espasyo pa naman sa magkabila ang gilid ng kalsada. Huwag ka nga nakikialam kung saan ko gusto dumaan. Sandali nga. Bakit kanina ko pa napapansin, ha? Napanayan si mangot mo habang kausap kita. Niloloko mo ba ako? Ano kasi? Ang baho ng hininga mo eh. Naaamoy ko. Parang amoy bulok na bagang. Anak ka ng tokwang sintu-sintu ka. Talagang ginagalit mo ako, no? Nabigla ako nang malakas akong sinuntok ni Rigor sa muka. Tumama ang matigas niyang kamao sa kaliwang mata ko. Napaupo ako sa lupa at sandaling nagdilim ang aking paningin. Ipinilig ko ang ulo ko at nakita ko si Rigor na kulang na lang ay umusok ang ilong sa sobrang galit. Ang tigas ng mukha mong sabihan ako na mabawong hininga ko, ha? Para sa kaalaman mo, nagtututbrush ako, ulol! Kailan ka ba huling nagtutbrush? Wala ka nang pakialam kung kailan. Basta nagtututbrush ako. Hindi gaya mo, na sintu-sintu na nga. Mukha ka pang mabaho. Bahala ka sa buhay mo. Pupulutin ko na muna yung mga pera ko. Hindi ko na pinansin pa si Rigor at ipinagpatuloy ko ang pamumulot sa nagkalat kong pera. Wala akong pakialam kahit nakaharang ako sa unahan ng sasakyan ni Rigor. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumakay sa kanyang sasakyan. Umatras siya at saka siya lumiko sa kaliwa ko. At doon niya na pinahururot ng mabilis ang owner type jeep niya. Binugahan pa niya ako ng usok mula sa tambutso. Mabuti na yung amoy ng usok ng tambutso, Rigor, kesa sa hininga mo. Nang masiguro ko na walang kulang sa pera ko, ay saka ako tumayo at naglakad pauwi sa bahay. Pagdating ko roon, ay itinabi ko ang napagbentahan ko at nagsimula na akong magsaing. Kahit papano, ay sanay na akong mamuhay ng mag-isa. Mabuti na lang at sa murang edad, ay tinuruan na ako ng nanay ko ng mga gawaing bahay, lalong-lalo na sa pagluluto. Ang sabi kasi niya, hindi niya alam kung hanggang kailan ko sila makakasama ni tatay. Kaya maganda na matuto ko sa mga bagay-bagay na kailangan kong matutunan sa buhay. Pero kahit sanay akong mag-isa, may mga pagkakataon pa rin na namimiss ko yung panahon na kasama ko pa ang nanay at tatay ko. Merong kasing nag-aalaga sa akin at merong nagsasabi sa akin na espesyal ako at hindi hadlang ang kakulangan ko para makagawa ako ng malalaking bagay. Pagsapit ng hapon, ay nagtungo ako sa likod ng bahay ko para magdilig ng mga gulay. Nang matapos na ako, ay nakita ko ang espadang kahoy na ibinigay noon si tatay sa akin. Nakasandal yun sa dingding. Bigla kong naalala na nung bata pa ako, ay yun ang nag-iisa kong laruan. Nagkukunwari ako na meron akong kalaban na malaking dragon na bumubuga ng apoy. Inunga ko ang espadang kahoy at naisipan kong paganahin muli ang aking imahinasyon. Maigpit ko yung hinawakan at inisip ko na nasa harapan ko ay merong napakalaking dragon na may 2 ulo. Iwinasiwas ko sa hangin ng espadang kahoy. May pasigaw-sigaw pa ako na para bang totoong meron akong kalaban. Bigla akong napahinto nang may narinig akong babaeng humahagikgik. Paglingon ko sa aking kaliwa ay nakita ko si Alma na pigil ang pagtawa. Agad kong itinago sa likod ko ang espadang kahoy. Alma, kanina ka pa ba dyan? Medyo kanina pa, Boyet. Ibig sabihin, nakita mo yung ginagawa ko? Bakit naman hindi ka nagsabi na nandiyan ka na pala?
Naaliw kasi akong panoorin ka eh. Parang totoong may kalaban ka. Nakakahiya tuloy, Alma. Pinagtatawanan mo ko. Hindi kita pinagtatawanan, Boyet. Naaliw nga ako sa'yo eh. Ang cute mo kayang panoorin kanina. Sige na, huwag ka na mahiya sa akin. Ituloy mo na yung pagkukunwari na nakikipaglaban ka. Ang galing mo nga eh. Ayoko na. Hiya na ako. Ano palang gawa mo rito? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba ang sabi ko sa'yo pupunta ako rito kasi ibibigay ko yung bayad sa mga pechay na binili ko sa'yo kanina? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Nakangiting lumapit sa akin si Alma. Agad na nawala ang ngiti sa labi niya nang napatingin siya sa mukha ko. Doon ko napagtanto na meron nga pala akong pasa sa kaliwang mata ko dahil sa suntok ni Rigor. Hala? Ano nangyari sa'yo, Boyet? Bakit may black eye ka? Wala to. Nauntog lang ako sa kanto ng lamesa. Paano ka naman mauuntog sa kanto ng lamesa, Boyet? Boyet, kilala kita. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi bang sabi ko sa'yo ay masamang magsinungaling? Boyet, umamin ka. May nanakit ba sa'yo? Ayokong sabihin sa'yo na si Rigor ang sumuntok sa akin kasi baka awayin mo siya eh. Sorry. Nasabi ko pala. Anak nang, sinasabi ko na nga be. Napakawalang hiya talaga ng mukhang kulugo na yon. At bakit ka naman niya sinuntok? Ano kasi, nasa gitna ko ng daan, tapos dadaan siya, sakay nung sasakay niya. Binusinahan niya ako, tapos nabitiwan ko yung pera ko kasi nagulat ako. Nagalit siya kasi ang tagal kong kunin yung mga barya. Tapos kinuelyuan niya ako. Tapos amoy ko hininga niya. Sabi ko sa kanya, ang baho ng hininga niya. Tapos bigla na lang niya akong sinuntok. Hindi ko naman siya nilalait, Alma. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sinabi ko lang sa kanya na kailangan niya na mag-toothbrush. Pero minamasama niya eh. Kita mo na. Bakit ba siya nagkagalit? Totoo namang mabaho ang hininga niya. Nako, humanda talaga sa akin na Rigor na yon kapag nagkita kami. Alma, wag na. Wag mo na siyang awayin. Baka mamaya kung ano pang gawin niya sa iyo eh. Hindi ako natatakot sa kanya. Napakalaki niyang bakulaw. Pero Boyet, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang naman ako, Alma. Basta, kakausapin ko ang Rigor na yon kapag nagkita kami. Hindi pwedeng palalampasin ko ang ginawa niya sa'yo. Oo nga pala, Boyet. Ito nang bayad ko sa pechay. Saka, dinala na rin kita ng ulam. Inilagay ko na sa lamesa sa loob ng bahay mo. Pritong galunggong yon, saka ginatang langka. Ako nagluto nun, kaya siguradong masarap yon. Nako, nag-abala ka pa. Pero maraming salamat, Alma. Paborito ko ang ginatang langka at galunggong. Marami na naman akong makakain mamayang hapunan. Inabot sa akin ni Alma ang 50 pesos at agad ko yung isinilid sa bulsa ng aking shorts. Nahihiya akong ngumiti sa kanya. Ay Boyet, may isa pa pala akong sasabihin sa'yo. Narinig mo na ba yung kumakalat na balita ngayon dito? Yung tungkol sa natagpo ang patay na lalaki sa Talayban sa kabilang baryo? Galing ako dun kanina sa kabilang baryo pero wala akong narinig na ganyang balita eh. Hindi kasi ako mahilig makipagchismisan eh. Hindi naman to chismis eh, kasi mukhang totoo. Ang sabi kasi ng mga tao, aswang daw ang pumatay dun sa lalaki. Nakakadiri nga daw yung bangkay, sabi ng mga nakakita. Wakwak daw ang tiyan at wala na raw lamang loob. Tapos alam mo Boyet, puro kalmot at kagat pa raw. Imposible naman na kung anong mabangis na hayop lang ang pumatay doon, di ba? Naniniwala ka pala sa mga aswang?
Ako kasi hindi eh. Saka na lang ako maniniwala kapag nakakita na ako ng totoong aswang. Bakit naman hindi ka naniniwala? Totoo ang mga aswang, Boyet. Sinasabi ko to sa'yo para makapag-ingat ka. Sa kabilang baryo lang kasi nangyari yung pagpatay. Kaya hindi malabong pati rito ay umatake rin yung aswang. Ano ba dapat kong gawin kapag nakita ko yung aswang? Tumakbo ka kapag nasa labas ka. Pero mas makakabuti kung hindi ka nalalabas kapag madilim na. Saka magsaboy ka ng asin sa paligid ng bahay mo tuwing 6:00 ng gabi. Bakit naman ako magsasaboy ng asin? Hindi ba pagsasayang yun ng pagkain? Hindi yung pagsasayang kung buhay mo naman ang maililigtas. Ang sabi kasi nila, takot sa asin ng aswang. Kaya kung magsasaboy ka ng asin sa paligid ng bahay mo, hindi makakalapit ang aswang dito. Hindi siya makakapasok. Pero Alma, hindi nga ako naniniwala sa aswang. Gusto ko munang makakita ng totoong aswang ng harapan para maniwala ako. Ang kulit mo naman, Boyet. Kahit hindi ka naniniwala, ay gawin mo na lang ang mga sinabi ko sa'yo. Huwag mo nang hintayin makakita ka ng totoong aswang bago ka maniwala. Kasi kapag nakakita ka ng aswang, ay papatayin ka niya kagad, maniwala ka. Ayaw mo naman sigurong mamatay, di ba? Tama ka, Alma. Ayoko pang mamatay. Marami akong pangarap sa buhay eh. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Kaya nga gawin mo yung sinasabi ko sa'yo, Boyet. Maniwala ka. Ano nga ulit yung pinapagawa mo? Yung magsaboy ng asin sa paligid ng bahay mo. Saka huwag kang lalabas ng gabi. Ang bilis mo naman makalimutan. Ay, oo nga pala. Naalala ko kasi sinabi mo na kaagad eh. Huwag kang mag-alala kasi gagawin ko yan. Kahit hindi ako naniniwala sa aswang. Basta ikaw ang nagsabi. O sige, basta't huwag mong kalilimutan ang mga sinabi ko sa'yo ha. O paano, kailangan ko nang umuwi at dumidilim na. Sige Alma, mag-iingat ka. Salamat ulit sa ulam ha. Paalam. Nakangiti akong kumaway kay Alma at matapos yun ay umalis na siya. Nang mag-isa na lang ako, ay pinag-isipan ko ng gusto ang sinabi ni Alma tungkol sa aswang. Noon kasi ay sinabi ng nanay ko na huwag akong maniniwala sa mga bagay na hindi ko nakikita maliban sa Panginoong Diyos. Kapag daw naniniwala agad ako sa mga bagay na walang solidong ebidensya na totoo, ay matatakot lang ako. Ganun pa man, dahil nangako ko kay Alma na gagawin ko ang sinabi niya, ay kumuha pa rin ako ng asin at isinaboy ko yun sa paligid ng aking bahay. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog, ay yakap ko ang espadang kahoy. Kapag natutulog kasi ako at katabi ko ang espadang kahoy, pakiramdam ko ay ligtas ako. Ngunit naputol ang aking tulog nang may narinig akong napakalakas na sigaw mula sa kung saan. Napabalikwas ako ng bangon habang hawak ko ang espadang kahoy na para bang meron akong kalaban. Sino kaya yung sumigaw? Parang may nangyayari sa kanyang hindi maganda. Hanggang sa narinig ko mula sa labas na tila nagkakagulo ang mga tao. Binuksan ko ang bintana at sumilip ako. May mga taong tumatakbo sa iisang direksyon. Dahil sa kuryosidad, ay hindi ko na napigilang makiusyoso. Lumabas na rin ako at sinundan ko ang mga tao hanggang sa nakita ko ni Alma. May pag-aalala sa muka na lumapit siya sa akin. Boyet, anong ginagawa mo rito sa labas? Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag ka nang lalabas kapag ganitong oras na? Ikaw nga, Alma, nandito ka rin sa labas eh. Ano bang nangyayari? May narinig kasi akong sumisigaw kanina na isang babae. Hindi ko rin alam.
Pero ang sabi ng mga tao ay si Aling Kuring daw yung sumigaw. Kaya papunta kami ron. Baka kasi kung ano na nangyari sa kanya. Sasama ako sa iyo, Alma. Gusto ko ring malaman kung anong nangyari kay Aling Kuring. Mabait kasi siya sa akin eh. Kasi palagi siyang bumibili ng talong sa akin. Ikaw talaga. Ngayon ko lang nalaman na chismoso ka rin pala. Ikaw rin naman, Alma. Chismosa ka pala. Hoy, iba yung chismosa sa concerned ano? Tara na nga, tignan na lang natin kung ano nangyari kay Aling Kuring. Kasi kinakabahan na talaga ako. Magkasama kaming nagpunta sa bahay ni Aling Kuring. Pagdating namin doon ay marami ng tao. Nakaupo si Aling Kuring sa hagdan ng kanyang kubo. May sugat siya sa kanyang muka at braso na para bang kinalmot siya ng isang halimaw. Nanginginig siya at bakas sa mukha niya ang matinding takot. Kinakausap siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Base sa narinig namin ni Alma, ay isang nakakatakot na nilalang na malahalimaw ang biglang pumasok sa loob ng bahay niya habang siya ay natutulog. Inatake siya ng nilalang na yon at aniya, mabuti na lang at nagawa niyang makasigaw kaya tinulungan siya ng mga kapitbahay niya. Ayon pa nga kay Aling Kuring, sigurado siya na aswang ang nilalang na yon. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Aling Kuring. Aswang ang umatake sa kanya, Boyet. Siguro naman ngayon ay naniniwala ka na sa aswang ngayon. Oo, Alma. Naniniwala na ako sa aswang. Kasi kilala ko si Aling Kuring eh. Hindi siya sinungaling na tao. Nakakaawa naman siya. Kasi may sugat siya. Diyos ko, Boyet. Nakakatakot na pala rito sa lugar natin. Sabi ko na nga be, hindi malabong umatake rin dito yung aswang. Palagi na lang tayong magsaboy ng asin sa labas ng mga bahay natin. Hindi ba ang sabi mo, hindi makakapasok sa bahay natin ang aswang kapag ginawa natin yun? Oo nga, pero parang hindi naman effective yun. Tignan mo, ang daming nakakalat na asin sa paligid ng bahay ni Aling Kuring. May bawang nga din na nakasabit sa pintuan niya eh. Pero inatake pa rin siya ng aswang. Nagawa pa rin pasukin ng aswang ang bahay niya. Hala, oo nga no. Ang talas pala ng mata mo kasi napansin mo pa yun. Ang galing mo talaga, Alma. Kaya nga mas lalo nakakatakot. Kasi hindi na natin alam ngayon kung ano bang bagay ang dapat nating gamitin para magkaroon tayo ng proteksyon laban dun sa aswang. Kung hindi asin, baka suka lang dapat nating gamitin, Alma. Kung hindi siya takot sa maalat, baka sa matamis. Takot siya, di ba? Ikaw talaga. Puro ka naman kalokohan, Boyet eh. Basta, ang gawin na lang natin sa ngayon ay huwag na tayong lalabas sa gabi at doblehin natin ang kandado ng mga bahay natin para masigurado tayong maging ligtas. Saka Alma, magdasal tayo palagi kay Jesus. Ang sabi ng nanay ko kapag natatakot ako ay magdasal lang ako. Effective yun kasi hanggang ngayon ginagawa ko pa rin yun, Almi. May takot sa mga mata na napailing na lang si Alma habang nakatingin siya kay Aling Kuring. Maging ako ay may takot na naramdaman. Alam ko na sa nangyari kay Aling Kuring ay hindi na talaga biro ang banta ng aswang sa aming lahat. Ang nangyaring yung kay Aling Kuring ang naging mitya para balutin ng takot ang mga tao sa aming baryo. Kaya mas naging madalas ang aking pagdadasal sa Diyos na bigyan niya kami ng proteksyon at huwag niyang hayaang may mangyaring masama sa amin. Ipinagdasal ko rin na sana ay umalis yung aswang sa baryo namin o kung hindi man ay merong kahit isang tao na magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ang aswang. Isang umaga, muli akong nagtungo sa poso para hugasan ang mga gulay na naani ko. Sa pagkakataon na yon ay okra at talong ang inani ko. Pasipul-sipul pa ako
nang biglang huminto malapit sa poso ang sasakyan ni Rigor. Kinabahan ako kasi madilim ang mukha niya nang bumaba siya at naglakad palapit sa akin. Alam kong may hindi magandang mangyayari, kaya kahit hindi pa ako tapos sa aking ginagawa ay inilagay ko na sa timba ang mga okra at talong. Bubuhatin ko na sana ang timba pero malakas yung sinipa ni Rigor. Kumalat sa lupa ang mga gulay at gigil na tinapakan ni Rigor ang mga yon. Sinubukan ko pang pigilan si Rigor pero malakas niya akong itinulak. Napaupo ako sa lupa pero agad din akong tumayo. Tama na, Rigor. Huwag mong tapakan ng mga talong at okra. Paninda ko po ang mga yan eh. Magpasalamat ka dahil itong mga talong at okra mo lang ang tinatapakan ko. Alam mo ba kung ano ang gusto ko talagang tapakan, ha? Yang pagmumukha mong kupal ka. Bakit mo ba yung ginagawa? Bakit ka galit na naman sa akin? Wala naman akong ginagawa sa yung masama ah. Nananahimik ako dito. Anong wala? Anong nananahimik? Kupal ka eh. Isinumbong mo kay Alma. Sinabi mo na sinuntok kita, kaya may black eye ka. Hindi ako nagsumbong. Tinanong kasi ako ni Alma kung bakit may black eye ako. Sinabi ko lang sa kanya ang totoo kasi hindi ko kayang magsinungaling eh. Alam mo bang sa ginawa mo, ay galit na galit sa akin si Alma ngayon, ha? At sabi niya, tumigil na ako sa panliligaw ko sa kanya. Pinilit ko siya, nabigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Pero wala na. Ayaw niya na talagang magpaligaw sa akin. Hindi ko na kasalanan yun, Rigor. Saka, alam mo naman, ayaw naman talaga sa'yo ni Alma eh. Kaya mas maganda na tumigil ka na sa panliligaw mo sa kanya. Mas lalong nagalit si Rigor sa sinabi ko na yon. Maigpit niyang hinawakan ang aking damit at hinila niya ako palapit sa kanya. Itinaas niya ang isa niyang kamao para suntukin ako. Pero bago pa niya ako masaktan ay dumating na si Alma. Malakas na itinulak ni Alma si Rigor at pumwesto siya sa unahan ko para proteksyonan ako. Alma, ikaw pala yan. Ano naman ba ito, Rigor? Bakit sasaktan mo na naman si Boyet? Wala ka ba talagang awa, ha? Hindi ko siya sasaktan. Inaayos ko lang naman ang damit niya eh. Di ba, Boyet? Tumigil ka na sa paglilinis ng pangalan mo sa akin. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi na magbabago ang isip ko na patigilin ka na sa panliligaw sa akin. Saka sa nakita ko kanina, mas lalo mo lang pinakita sa akin na tama ang desisyon ko. Hindi ikaw ang lalaking gusto kong makasama habang buhay, Rigor. At sa oras na makita o malaman kung sinaktan mo na naman si Boyet, malalaman mo kung gaano ako kalakas sumuntok. Hindi ako natatakot sa'yo, baka akala mo. Kahit napakalaki mong tao, tandaan mo yan. Bakit ba palagi mo na lamang pinagtatanggol ang sento-sento na yan? Huwag mong sabihin na may gusto ka sa kanya. Alma naman, huwag mo namang ibaba ang sarili mo. Napakaganda mo at pagtatawanan ka ng mga tao kapag naging boyfriend mo yang si Boyet. Wala akong gusto kay Boyet, pero hindi rin imposible na may babaeng magkakagusto sa kanya. Sa totoo lang, kung papipiliin ako sa inyong dalawa, kung sino mas gusto ko maging nobyo, si Boyet ang pipiliin ko at hindi ikaw. Masyado mo naman yata akong iniinsulto, Alma. Dahil kailangan mo makarinig ng masasakit na salita para kahit papano ay matuto kang maging mapagkumbaba. Tumiim ang bagang ni Rigor ng mga sandaling yon. Ramdam na ramdam ko ang matinding galit na nararamdaman niya. Maya-maya pa ay tumingin siya sa akin at sa kanya ko dinuro. Hindi pa ako tapos sa'yo na sinto-sinto ka. Ikaw ang dahilan kung bakit galit si Alma sa akin ngayon. Hindi pa ako tapos. Tandaan mo yan. Hoy, Rigor! Huwag mong sisihin si Boyet dahil yung kayabangan mo ang dahilan kung bakit ayoko sa'yo. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Magbago ka na lang at baka
may mabudol ka pang ibang babae. Hindi na nagsalita si Rigor at mabigat ang mga akbang na sumakay siya sa kanyang sasakyan. Pinaharurot niya yon nang mabilis at nang wala na siya, saka naman humarap si Alma sa akin. Okay ka lang ba, Boyet? Hindi ka ba niya sinaktan? Hindi naman, Alma. Sakto kasi ang dating mo. Kung hindi ka dumating, paniguradong magkakaroon na naman ako ulit ng black eye. Mabuti nga't napadaan ako rito at nakita ko kayo. Wala na talagang pag-asang magbago pa ang Rigor na yon. Tapos nagtataka pa siya kung bakit ayoko sa kanya. Maraming salamat, Alma. Pero dapat hindi mo na ginawa yun, Alma. Baka kasi ikaw ang pag-initan niya eh. Huwag ka mag-alala sa akin. Kasi kaya ko ang sarili ko, Boyet. Ikaw ang dapat na mag-ingat. Kasi mukhang hindi ka lang sa aswang dapat mag-ingat, kundi pati na rin kay Rigor. Basta, kapag sinaktan ka ulit ni Rigor, pagsumbong ka lang sa akin. Ako ang bahala sa kumag na yon. Hindi siya uubra sa akin. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan ko. Ang totoo kasi ay medyo natakot ako sa pwedeng gawin ni Rigor, hindi lang sa akin, kundi maging kay Alma. Ipinagdasal ko na lang na sana ay tigilan na kami ni Rigor at hayaan na lang niya kaming mabuhay ng mapayapa. Kinagabihan, kahit nalaman namin na hindi epektibo ang asin na pangontra sa aswang, ay nagsaboy pa rin ako ng asin sa paligid ng bahay ko. Maaga akong humiga para matulog dahil bukas ay magtatanim ako ng mga punla ng gulay. Makalipas ang ilang minuto, simula nang nakatulog ako, ay bigla akong nagising nang may narinig akong kaluskos sa bubong. Gawa sa pawid ang bubong ng bahay ko, kaya dinig na dinig ko na parang merong naglalakad doon. Hindi ako natakot dahil ang inisip ko ay pusa lamang yon. Mingming, ikaw ba yan? Mingming, bukas ng umaga ka na lang bumalik kasi wala akong pagkain na maibibigay sa iyo eh. Nagpatuloy ang kaluskos. Ilang beses kong sinubukang paalisin ang inaakala kong pusa, pero nabigo ako. Hanggang sa nagulat ako nang biglang nawasak ang isang parte ng bubong at mula roon ay pumasok ang isang nakakatakot na nilalang. Napakatangkad niya, mabalahibo ang kanyang katawan at namumula ang nanlilisik niyang mga mata. Mahaba ang kanyang kuko at ang ngipin niya ay matutulis. Galit na galit siya habang nakatingin sa akin. Kinilabutan ako nang napagtanto ko na yun ang aswang na umatake noon kay Aling Kuring. Ang una kong ginawa ay kinuha ko ang espadang kahoy na nasa ibabaw ng papag. Iniumang ko yun sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa labis na takot at kaba. Wag kang lalapit sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo! Halimaw ka! Kung hindi ka natatakot sa akin, bakit nanginginig ka? Basta, hindi ako takot sa'yo. Nakikita mo ba tong espada ko to? Matalas to. Kaya kang hiwain ito sa dalawa. Huwag kang magpatawa. Dahil kahit ano sabihin mo, ay isa lang ang mangyayari sa'yo ngayong gabi. Mamamatay ka at sisiguraduhin kong kahit nasa kabilang buhay ka na, ay hindi mo pa rin makakalimutan kung paano kita pinatay. Wag, mga aswang, maawa ka sa akin. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin. Siguro naman may kabutihan ka kahit konti dyan sa puso mo. Hayaan mo na lang ako mabuhay. Parang awa mo na. Ang dami mo pa sinasabi. Naiinip na ako. Gusto na kitang patayin. Mabilis na sumugod sa akin ang aswang. Kahit paano ay pinilit kong maging alerto. Naalala ko ang sinabi ng nanay ko na huwag akong matatakot dahil
Hindi ako makakapag-isip ng maayos. Nagawa kong iwasan ang matutulis na kuko ng aswang. Malakas ko siyang hinampas sa likod gamit ang espadang kahoy, pero hindi man lang yata siya nasaktan kahit kaunti. Nang humarap sa akin ang aswang, ay malakas siyang sumigaw. Napasigaw din ako. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa pinto. Binuksan ko yun at agad akong lumabas sabay takbo. Ramdam na ramdam ko na nakasunod sa akin ang aswang. Saklolo! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Saklolo! Nung una, ay naisip kong kumatok sa ibang bahay, pero napagtanto ko na hindi yun magandang ideya. Malaki kasi ang posibilidad na madamay pa ang mga taong tutulong sa akin. Kaya ang naisip kong gawin ay iligaw ang aswang o dalhin siya palayo sa aming baryo. Tinako ang daan papunta sa kagubatan. Nang sandaling yon, ay alam kong nakasunod pa rin sa akin ang aswang. Hindi ka makapagtatago sa akin. Hindi ka makakatakas. Papatayin kita, Boyet. Papatayin kita! Tinawag niya ako sa pangalan ko. Paano niya akong nakilala? Isinantabi ko muna ang pag-iisip kung paano nalaman ng aswang ang pangalan ko. Mas binilisan ko ang aking pagtakbo. Kabisado ko naman ang kagubatan dahil doon ako kumukuha ng panggatong. Pero dahil sa pagkataranta ko, ay kung saan-saan ako napunta. Hanggang sa nahulog ako sa pababang lupa. Nawalan ako ng balanse at nagpagulong-gulong ako paibaba. Naramdaman ko ang pagtama ng ulo ko sa mga bato at ang pagsugat sa akin ng kung ano-anong bagay. At ang huli kong natandaan ay nang bumagsak ako sa isang makapal na halaman sa ibaba. Doon na dumilim ang aking paningin hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Ang buong akala ko ay yun na ang magiging katapusan ko. Inisip ko na baka hanggang doon na lang ang buhay ko, Sir Blair, at panahon na para makasama ko ang mga magulang ko sa kabilang buhay. Kaya nang nagising ako kinaumagahan, ay hindi talaga ako makapaniwala. Nasa loob pa rin ako ng makapal na halaman na yon. Nagtaka ako dahil kahit konting sakit sa aking katawan ay wala talaga akong naramdaman. Lumabas ako sa halaman at kinapa ko ang aking ulo. Inasahan ko na meron akong mga sugat doon, pero nakapagtataka na kahit galos man lang ay wala ako. Kahit sa aking braso at binti ay wala rin akong sugat. Nagulat ako nang may nakita kong isang matandang lalaki na nakaupo sa may malaking bato sa aking kanan. Kumakain siya ng mangga. Meron siyang mahabang tungkod. Puti na ang buhok niya at makapal ang kanyang bigote at balbas. Oh, mabuti naman at gising ka na pala. Magandang umaga pala sa'yo. Teka, sino po kayo? Ako si Elias. Pero sanay akong tawagin sa pangalan na Tatang Elias. Kaya yun na lang din ang itawag mo sa akin. Ikaw, iho, ano ba ang pangalan mo? Ako po si Boyet. Teka, sandali. Ikaw ba yung... Hala! Ikaw ba yung aswang na umabol sa akin kagabi? Huwag ka lalapit sa akin, ha! Huwag ka lalapit! Lalabanan kita! Kung ganon, hinabol ka pala ng aswang. Sa tingin ko ay nahulog ka mula ron sa itaas. Sa bagay, wala namang nahuhulog mula sa ibaba. Napaka-imposibleng mangyari nun. Pero para sagutin ko ang tanong mo, hindi ako isang aswang. Kaya wala kang dapat na ikatakot sa akin. Ang totoo niyan, iho, ako ang gumamot sa mga sugat mo. Kaya kung mapapansin mo,
ay wala ka ng kahit isang galos sa iyong katawan. Hindi na nga lang kita idali sa loob ng kalaban kasi malalamigan ka. Baka babaya sipunin ka pa. Pero, totoo po bang sinasabi nyo? Paano niyo po napamala ang mga sugat ko ng ganong kabilis? Natatandaan ko kasi na ilang beses tumama sa mga bato ang ulo ko eh. At sigurado ko na marami akong tinamong sugat mula dun sa pagkakahulog ko. Dahil meron akong karunungan at kakayahan na wala ang isang normal na tao. Kaya huwag ka nang magtaka kung paano ko nagawang mapaglaho ang mga sugat mo. Huwag mo na rin itanong kung paano ko yung ginawa. Dahil wala akong balak na sabihin yun sa'yo. Saka hindi lang pala mga sugat mo pinagaling ko. Meron pa akong isang bagay na pinagaling sa'yo. Po? Ano naman po yun, Tatang? Ang pagsasalita mo. Ano po bang sinasabi nyo? Itinakip ko ang mga kamay ko sa aking bibig habang nanlalaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko na kanina pa pala normal ang aking pagsasalita. Hindi na ako bulol at hindi na paputol-putol kapag may salitang lumalabas sa aking bibig. O diba? Gulat na gulat ka, no? Nagtataka nga ako sa'yo kung bakit kanina mo pa hindi napapansin na maayos na ang pagsasalita mo. Kung hindi ko pa sinabi sa'yo, ay hindi mo pa malalaman. Paano niyo po ito nagawa? Sino po ba talaga kayo, Tatang? Kayo po ba ang Panginoong Diyos? Hindi ako ang Diyos. Yung mga nagawa ko sa'yo ay walang-wala yan sa kaya niyang gawin. O sige, aamin na ako sa'yo. Total naihiwagaan ka, Boyet. Ang totoo kasi niyan ay matagal na kitang sinusubaybayan nang wala kang kaalam-alam. Nakita ko na sa kabila ng panunukso ng mga tao sa'yo, ay pinili mo pa rin na maging mabuti. At yung pag-ayos ko sa pagsasalita mo, ay merong kapalit. Kapalit? Ano pong kapalit? Huwag lang pong pera, ha? Wala po kasi akong maraming pera eh. Hindi pera ang kapalit na hihingin ko. Ang totoo nga yan, ay magiging pabor pa sa'yo ang kapalit na gusto ko. Hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi ang napakaraming tao, lalo na ang mga tao sa baryo nyo. Tatang Elias, pwede po bang sabihin niyo na po sa akin kung ano po yung kapalit na hihingin niyo? Ang dami niyo pa po kasing paligoy-ligoy eh. Pero kung sakali po, na hindi ko po kayang ibigay o gawin yung kapalit po na gusto niyo, okay lang naman po sa akin na ibalik niyo na lang po ako sa dati ko pong pagsasalita. Sigurado ko na kaya-kaya mong gawin ang kapalit na hihilingin ko, Boyet. Yun ay ang patayin ng aswang na ngayon ay nanggugulo sa inyong baryo at sa iba pang mga lugar. Ha? Ano po? Seryoso po ba kayo? Nakita mo ba tumawa ko? Hindi naman, di ba? Kaya seryoso ako, Boyet. Naku, Tatang Elias, pasensya na po pero hindi ko po kayang gawin yung gusto nyo kapalit eh. Hindi ko po kayang patayin yung aswang na yun. Kagabi nga po wala po akong nagawa kundi ang tumakbo ng tumakbo kasi talagang takot na takot po ako sa kanya eh. Halos maihina nga po ako sa salawal ko eh. Sa tingin mo ba, ay hahayaan kitang makipaglaban sa aswang nang wala kang gagamiting makapangyarihang sandata? Tumayo si Tatang Elias mula sa pagkakaupo sa bato. Naglakad siya papunta sa makapal na halaman at yumuko siya. Mula roon ay kinuha niya ang espadang kahoy na dala ko nung hinabol ako ng aswang kagabi. Aba, tignan mo nga naman, oo. Napakaganda naman ng pagkakagawa sa espadang kahoy na ito. Kuhang-kuha ang itsura ng isang tunay na espada. Kahanga-hanga ang taong gumawa nito. Maraming salamat po, Tatang. Tatay ko po ang gumawa niyan eh. Nung buhay pa po kasi siya, ay kilala siya sa baryo namin na magaling po na manlililok.
Kung ganon, ay patay na pala ang tatay mo. Opo, Tatang Elias. Pati rin po ang nanay ko, patay na rin. Parehas po kasi silang nalason. Mahigit 2 taon na rin po ang nakakaraan. Nakakalungkot naman yung nangyari sa'yo. Pero ang totoo, ay alam ko ang bagay na yan. Dahil nga, matagal na kitang minamatyagan, Boyet. Matapang ka, Boyet. At ang tapang na meron ka, ay hindi yung kayang labanan ang kahit na sino o ano. Matapang ka, dahil sa kabila ng mga pinagdaanan mo, ay palagi mong pinipiling maging mabuting tao. O siya, balik na tayo sa espadang kahoy na ito. Ito ang sandatang sinasabi ko sa'yo. Ito ang sandatang gagamitin mo para labanan ang mga aswang. Yan po. Nagpapatawa po ba kayo, Tatang Elias? Paano ko naman po magagamit yan sa pakikipaglaban? Gawa lang naman po sa kahoy yan. Hindi naman po yan totoong espada eh. Hinampas ko nga po yan minsan sa aswang eh. Hindi man lang po siya nasaktan. Hindi muna nagsalita si Tatang Elias. Lumapit siya sa isang puno at gamit ang espada ay tinaga niya yon. Hindi ako makapaniwala nang bumaon bigla ang espada sa katawan ng puno na parabang isa yung napakatalim na espada. Hala! Paano pong nangyari yun? Kapag kasi sinabi ko, maniwala ka na lang. Binasbasan ko na ang espadang kahoy na ito. Kung titignan mo ito, ay iisipin mo na isa lamang itong laruan. Pero magagamit mo talaga ito na parang tunay na espada, Boyet. Meron itong talim na kayang humati sa bato at ito ang gagamitin mo sa pakikipaglaban. Ito ang bagay na sandata para sa'yo. Dahil magkapareho kayo nito, iniisip ng iba na mahina ka dahil sa iyong kapansanan. Pero sa loob mo ay meron kang malakas na sandata. At yun ay ang pagiging mabuting tao mo. Kaya heto, kunin mo na ang espadang ito. Gamitin mo ito para wala nang maging biktima ang aswang na yon. Lumapit si Tatang Elias sa akin at inabot sa akin ang espadang kahoy. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ko yun. Naging iba na ang tingin ko roon. Pakiramdam ko ay isang tunay na espada ang aking hawak. Tatang Elias, sino po ba talaga kayo? At saka, bakit niyo po ako tinutulungan? Sabihin na lang natin na hindi ito ang unang beses na ginawa ko ito. Hindi ikaw ang unang tao na binigyan ko ng kakayahan na makipaglaban sa kampo ng kadiliman. Sadyang nakita ko ang kabutihan sa iyong puso. Kaya ikaw lamang ang nararapat na maging tagapagtanggol ng iyong baryo mula sa aswang. Ano, Boyet? Handa ka namang makipaglaban sa aswang at tapusin ang kanyang kasamaan? Tama po ang sinabi niyo kanina. Kung hindi mamamatay ang aswang na yun, ay madadagdagan pa po ang kanyang mga magiging biktima. Marami pang mamamatay panigurado. Ito na nga po siguro ang kasagutan sa palagi kong dasal na sana ay merong kahit isang tao na magkaroon ng lakas ng loob na labanan yung aswang. Baka ako na nga po ang taong yun. Hindi baka, Boyet, kundi ikaw talaga ang taong yun. Sigurado ko na sa oras na magtagumpay kang patayin ng aswang, ay magbabago ang tingin ng lahat sa iyo. Hindi na ikaw ang tinatawag nilang sinto-sinto o bulol. Ituturing ka nilang isang bayani at habang buhay nilang matatandaan ang iyong pangalan. Kung ganun po, Tatang Elias, tinatanggap ko na po ang tungkulin na ibinibigay niyo po sa akin. Pero hindi para makilala, kundi gusto ko na pong matapos ang takot ng mga tao sa aswang. Ayoko na pong may mamatay nang dahil po sa halimaw na yon. Sa sinabi mong yan, Boyet, pinatunayan mo lalo sa akin na hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Hangad ko ang tagumpay mo, Boyet.
Pagpalain ka nawa ng poong may kapal. Tatang Elias, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa akin. Nangangako po ako na hindi po kita bibiguin. Pakiramdam ko ay may biglang nabuhay na apoy sa dibdib ko. Naalala ko kasi yung itsura ni Aling Kuring nung inatake siya ng aswang. Hindi ko makakalimutan ang takot sa kanyang mga mata. Hindi na ako papayag na may isa o higit pang tao ang makakaramdam ng ganong katinding takot. Kaya naman, naging mabilis ang pagtanggap ko sa misyon. Napatayin ang salot na aswang. Matapos ang pag-uusap namin ni Tatang Elias, ay naglakad na ako palabas ng gubat. Nang sandaling yon, ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Napakasaya ko dahil normal na ang aking pagsasalita. Bukod doon, ay ramdam ko rin na naging malakas ang aking pag-iisip. Para akong bagong tao, kakaiba rin ang lakas at tapang na ibinibigay sa akin ng espadang kahoy habang hawak ko yun. Nang nakarating na ako sa bahay, ay nagulat ako nang nakita ko na nakatayo sa labas si Alma. Pagkakita niya sa akin, ay napaiyak siya. Tumakbo siya papalapit sa akin at mahigpit niya akong niyakap na para bang napakatagal naming hindi nagkita. Diyos ko, Boyet! Boyet! Salamat sa Diyos at buhay ka! Nang malaman ko sa mga tao na narinig din na humihingi ka ng saklolo kagabi, ay inisip kong pinatay ka na ng aswang. Ang akala ko, kaya wala ka sa bahay mo, ay dahil isa ka ng malamig na bangkay. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Totoo bang inatake ka ng aswang? Magsasalita sana ako, pero biglang umurong ang dila ko. Alam ko kasi na magugulat si Alma kapag nalaman niya na maayos na ang aking pagsasalita. Hoy, ano ba, Boyet? Bakit hindi ka nagsasalita? Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa'yo? May sasabihin ako sa iyo pero wag ka sanang mabibigla. Diyos ko! Tama bang pagkakarinig ko sa pagsasalita mo? Hindi ka nabulol at paputol-putol ko magsalita. Oo, Alma. Tama ka. Normal lang pagsasalita ko. Pero, paano yan nangyari? Ikikwento ko sa iyo lahat. Pero, halika. Sa loob na lang natin pag-usapan. Pumasok kami ni Alma sa bahay ko. Uminom muna ako ng tubig dahil talagang uhaw na ako. Nang humarap ako kay Alma, ay sinimulan kong ikwento sa kanya ang lahat. Mula sa pagpasok ng aswang sa bahay ko hanggang sa pagpunta ko sa gubat. Sinabi ko rin yung aksidenteng nangyari sa akin at ang pag-uusap namin ni Tatang Elias. Matapos kong magkwento sa kanya, ay nakatulala lang si Alma na para bang hindi niya kayang iproseso ang lahat ng nangyari sa akin mula kagabi. Alma, ayos ka lang ba? Wala ka man lang ba sasabihin sa akin? Teka, sandali lang, Boyet. Medyo nawiwindang pa kasi ako sa ikinuwento mo eh. Ang ibig mo bang sabihin, yung Tatang Elias ang nagpagaling sa pagsasalita mo, ganun ba? Oo, Alma, siya nga. Ewan ko. Hindi ko alam kung sino ba talaga siya at kung bakit meron siyang ganung kakayahan. Siguro, baka isa siyang albularyo o ano. Basta ang sabi niya ay meron siyang karunungan na wala ang isang normal na tao. Tapos, yung espadang kahoy mo ay parang isang totoo ng espada na gagamitin mo para labanan yung aswang. Tama ba? Oo, Alma, tama. Ganun nga. Pero Boyet, hindi ba delikado yung gagawin mo? Baka kumapano ka. Yung nawala ka nga lang ng ilang oras ay grabe na ang pag-aalala ko sa'yo. Akala ko talaga ay patay ka na. Tapos makikipaglaban ka pa ngayon sa aswang. Pero Alma, kung di ko lalabanan yung aswang, sinong gagawa nun? Ipinagdasal ko to, Alma.
Ipinagdasal ko sa Panginoong Diyos na sana ay merong kahit isang tao man lang na magkakaroon ng lakas ng loob na labanan yung aswang para wala nang mamatay ng dahil sa kanya. Hindi ko naman alam na ako pala ang taong yun. Ayokong palagpasin ang pagkakataon na to para may magawang mabuti sa baryo natin. Alma, ayokong sayangin ang tiwalang ibinigay sa akin ni Tatang Elias. Pero marami ka nang nagagawang mabuti para sa baryo natin. Gaya ng hindi ka sakit sa ulo ng mga tao rito. Kapag may nakikita kang walang pagkain, binibigyan mo. Minsan nga, yung mga umuutang sa'yo ng gulay, hindi mo na sinisingil eh. Okay na yun, Boyet. Huwag namang pati buhay mo ay isusugal mo pa. Pasensya ka na, Alma. Pero buo na ang loob kong gawin to. Ako lang ang pwedeng gumawa nito, Alma. Isipin mo na lang na kung walang makikipaglaban sa aswang at hindi siya mapapatay, paniguradong hindi magtatagal ay marami na siyang mabibiktima dito sa lugar natin. Marami siyang mapapatay, Alma. Ewan ko. Natatakot pa rin ako para sa'yo, Boyet. Mabuti sana kung ginagawa mo ito noon. Pero ito ang unang beses na makikipaglaban ka sa isang aswang. Magtiwala ka lang sa akin, Alma. Hindi ko naman tatanggapin ang tungkulin na ito kung alam kong hindi ko kaya eh. Kahit na, Boyet. Hindi mo pa rin alam ang pwedeng mangyari sa'yo kapag nakaharap mo na yung aswang na yun. Ipagdasal mo na lang, Alma, na walang mangyaring masama sa akin. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Boyet eh. Alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Dahil naranasan ko na yun nang mamatay si tatay. Ayoko may mangyaring masama sa iyo, Boyet. Dahil mahal kita. Ha? Anong sabi mo? Mahal mo ko? Oo, Boyet. Ayoko pa sanang aminin ito sa iyo. Dahil baka hindi normal sa iyo na ang babae ang unang umaamin sa nararamdaman niya para sa isang lalaki. Pero wala na akong magagawa. Kasi nasabi ko na eh. Oo, Boyet. Mahal na mahal kita. Kailan pa, Alma? Matagal na, Boyet. Kahit nung hindi ka pa normal magsalita, ay mahal na kita. Hindi ko na alam kung kailan ang eksaktong araw o oras. Basta, nung una natutuwa lang ako sa iyo kasi napakabait mo. Hanggang sa naramdaman kong mahal na kita. Pero sorry, kung ako na ang umamin sa iyo. Nadala na kasi ako ng emosyon ko. Ano ba yan, nakakahiya tong ginagawa ko? Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Sorry talaga. Mabilis na tumayo si Alma. Pagtalikod niya ay tumayo rin ako at hinawakan ko ang kamay niya. Masuyo ko siyang hinila palapit sa akin at pagharap niya ay idinampi ko ang labi ko sa labi niya. Pakiramdam ko ay sandaling huminto ang pag-ikot ng mundo habang magkalapat ang mga labi namin ni Alma. Napakabilis ng tibok ng puso ko at may hindi maipaliwanag na kasiyahan akong nararamdaman. Nang maglayo ang labi namin, ay tinignan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Mahal din kita, Alma. Ang totoo nga niyan, matagal ko na itong nararamdaman eh. Pero ayokong sabihin sa'yo kasi ang akala ko ay hindi ka magkakagusto sa isang kagaya ko. Hindi ba? Palagi kong sinasabi sa'yo na hindi hadlang ang kakulangan mo para may magmahal sa'yo. Kamahal-mahal ka, Boyet. Napakaraming dahilan para mahalin ka. At sana ay nakikita mo rin yun. Hindi mo alam, Boyet, kung gaano ako kasaya na malamang parehas pala tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Pero Boyet, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang labanan ng aswang. Natatakot talaga ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Alma, kailangan kong gawin yun eh. Kailangan may kahit isang tao na makipaglaban sa aswang para hindi na dumating ang araw na lahat tayo ay natatakot sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nangangako ako sa'yo
na hindi ako mamamatay. Mas lalo kasi ako nagkaroon ng dahilan para mabuhay. Dahil alam kong mahal mo rin ako. Hindi na nagsalita si Alma. Niyakap na lang niya ako ng mahigpit. Ramdam ko pa rin ang takot ni Alma at naiintindihan ko naman siya. Yun nga lang, hindi ko na maaaring talikuran ang mabigat na tungkulin na nakaatang sa aking balikat. Nang dahil sa pangyayaring yon, ay mas nagkaroon ako ng inspirasyon para labanan ang pesteng aswang. Ayoko kasing mabubuhay si Alma sa isang lugar na hindi ligtas. Ramdam ko, natutul pa rin siya sa gagawin ko. Pero naniniwala ko na darating ang araw na maiintindihan niya rin ang desisyon ko. Simula noon ay nagbantay na ako sa aming baryo tuwing gabi. Kapag tulog na ang lahat ng tao ay lumalabas ako at nag-iikot para masiguro kung ligtas ang lahat. Umasa rin ako na isang gabi ay makakaharap ko na ang aswang. Tanging si Alma lang ang nakakaalam sa ginagawa kong yun dahil naisip namin na mas malalagay sa peligro ang buhay ko kung may ibang makakaalam na tinutugis ko ang aswang. Wala kasi kaming ideya kung sino ang aswang na umaatake sa lugar namin. Pwede kasi na isa siya sa mga taong nakakasalamuha na namin. At kapag nalaman ng aswang, ang ginagawa ko ay hindi lang ang buhay ko ang malalagay sa alanganin, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong importante sa akin. Sa umaga naman ay patuloy pa rin akong nagtatanim at naglalako ng iba't ibang klase ng gulay. Ginagawa ko pa rin ang mga bagay na ginagawa ko noon. Kapag meron akong kinakausap na ibang tao, ay nagpapanggap pa rin ako na bulol at paputol-putol magsalita. Hindi ko pa rin kasi alam kung paano yun ipapaliwanag sa iba. Kaya ko yun ginagawa. Talagang nakakapagod ang mga ginagawa ko, pero mabuti na lang at nandyan si Alma. Kapag magkasama kami ay nawawala ang pagod ko, lalo na't dumating na ang araw na pinakahihintay ko. At yun ay ang tuluyan ng tanggapin ni Alma ang tungkulin kong patayin ang aswang. Isang umaga, pinuntahan ko si Alma sa bahay nila. Nag-usap kami sa harap ng kanilang bahay at labis akong nalungkot sa balitang sinabi niya sa akin. Narinig mo na ba yung tungkol dun sa bagong biktima ng aswang? Oo, Alma. Hindi ako makapaniwala na wala na si Mang Melvin. Napakabait ng tao na yun. Ito yung kinakatakutan natin eh. Yung may patayin na yung aswang dito sa baryo natin. Kaya naiintindihan na kita, Boyet. Alam kong delikado ang ginagawa mo. Pero kailangan na nga talagang mapatay yung aswang na yun para wala na siyang maging biktima. Maraming salamat, Alma. Sana talaga ay mapatay ko na siya sa lalong madaling panahon. Basta, Boyet, mangako ka. Tuparin mo yung ipinangako mo sa akin na walang masamang mangyayari sa'yo. Mag-iingat ka palagi. Inihilig ni Alma ang ulo niya sa balikat ko. Inakbayan ko siya at marahan kong tinapik ang kanyang balikat. Parehas pa kaming nagulat nang huminto ang sasakyan ni Rigor sa tapat ng bahay ni na Alma. Agad akong lumayo kay Alma nang bumaba si Rigor sa kanyang sasakyan. Naglakad siya papalapit sa amin at ngumisi siya nang nasa harap na namin siya. Anak ng 7 kumago. Kaya naman pala pinahinto mo ko sa panliligaw ko sa'yo eh. Kasi yung sintong-sintong yan ang gusto mo. Sabi ko na nga be, may gusto ka sa lalaking yan, Alma. Nagkakamali ka. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yan totoo. Aba? Teka, anong nangyari? Himala yata. Bakit diretso ka na magsalita, ha? Wala ka nang pakialam kung paano naging normal ang pagsasalita ni Boyet. Boyet, wala tayong dahilan para itago kay Rigor kung ano ang totoong namamagitan sa ating dalawa ngayon. Kung ganon,
Totoo nga. Nobyo mo na ang sintu-sintu na yan. Oo, Rigor. Boyfriend ko na ngayon si Boyet. At pwede ba? Tumigil ka na sa pagtawag sa kanya ng sintu-sinto. Sa inyong dalawa, mas dapat kang tawaging ganon. Napakalaking insulto ng ginawa mong ito sa akin, Alma. Ang taas pa naman ang tingin ko sa'yo. Tapos ganyang lalaki lang pala ang gusto mo. Ano pa bang kulang sa akin, ha? Mayaman ako. Marami akong salapi. Lahat ng gusto mo kaya kong ibigay sa'yo. Tapos, ipagpapalit mo lang ako sa ganyang klaseng lalaki. Ngayon alam ko na, isa kang mababang uri ng babae. Dahil mababang uri rin ng lalaki ang gusto mo. Malakas na sinampal ni Alma si Rigor. Nagulat ako sa ginawa niya, pero tila hindi man lang nasaktan si Rigor at hindi natinag ang mukha niya sa lakas ng sampal ni Alma. Gusto mo ba talaga malaman kung ano ang kulang sa'yo? Kaya kahit kailan ay hindi kita magugustuhan, ha, Rigor? Maraming Rigor. Kung iisa-isahin ko, aabutin tayo rito ng siyam-siyam. Pero itong tandaan mo, maraming meron si Boyet na wala ka. At hindi mo ako madadala sa pera mo. Huwag mo akong itulad sa iba na nagagawa mong paikutin gamit yung perang ipinagmamalaki mo. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mo sa akin, Alma. Tandaan mo ito. Yan naman talaga ang gusto mo mangyari, di ba? Ang huwag mong makalimutan ang sinabi ko sa'yo. Alam mo, kung ano ang maganda mong gawin, magnilay-nilay ka. O mas maganda na magsimba ka. Pag-isipan mo ang lahat ng kasalanan mo. May pag-asa ka pa naman siguro na magbago. Basta bukal sa loob mo na alisin ang lahat ng masasama mong pag-uugali. Kung ano ako, ay hindi ko na yung babaguhin. Ito ang tandaan mo. Pagsisisihan mo ng malaki itong ginawa mo sa akin. Lalo ka ng sintu-sintu ka. Babalikan ko kayo. Dinuro pa kami ni Rigor bago siya umalis. Kahit wala na si Rigor, ay hindi pa rin naalis ang aking kaba. Malinaw kasi na isang pagbabanta ang huling sinabi niya sa amin. Napakayabang talaga ng taong yun. Ano bang tingin niya sa sarili niya? Diyos? Alma, kinakabahan ako sa pwede niyang gawin. Paano kung saktan ka niya? Nako, puro salita lang naman ang hambog na yun. Huwag ka matakot sa kanya. Kasi kapag ipinakita mong takot ka sa kanya, mas lalo ka pa niyang tatakutin. Basta Alma, mag-iingat ka. Hindi magandang kutob ko kay Rigor. Huwag ka mag-alala, kasi kaya kong sarili ko. Hindi uubra sa akin ang Rigor na yun. Masuyo kong hinaplos ang mukha ni Alma. May pag-aalala ko siyang tinignan. Alam ko na sinabi yun ni Alma para hindi ako mag-alala. Pero ramdam kong natatakot din siya kagaya ko. Hindi pa nga tapos ang problema namin sa aswang. Tapos ay dumagdag pa si Rigor. Tuwing sasapit ang gabi, ay hindi lang ang paghahanap sa aswang ang ginagawa ko. Binabantayan ko rin ang labas ng bahay ni na Alma dahil meron akong kutob na may gagawing hindi maganda si Rigor. Nung huling beses kasi naming nakausap si Rigor, ay nakita ko sa mga mata niya ang matinding galit at kilala ko siya. Siya ang klase ng taong na hindi pwedeng hindi gumanti, lalo na't alam niya na kayang-kaya niyang lusutan ang lahat ng bagay kasi marami siyang pera at makapangyarihan. Hanggang isang gabi, kakaiba ang katahimikan. Kung titignan ang paligid, ay parang walang panganib o hindi magandang mangyayari. Pero kakaiba ang aking pakiramdam. Halos hindi nawala ang kilabot na aking nararamdaman. Tila ba merong ibinubulong sa akin ang espadang kahoy, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ba ang gusto niyang iparating sa akin. Dahil sa bagay na yon, ay naisipan kong pumunta sa bahay ni na Alma para makipag-usap sa kanya. Ngunit nagtaka ko dahil
Napakaraming tao sa labas ng bahay nila. Kinabahan akong pumasok sa bahay ni na Alma at nakita ko ang nanay niya na umiiyak. Tinanong ko ang nanay ni Alma kung anong nangyari at sinabi niya na habang tulog daw sila ay pinasok sila ng aswang at kinuha ng aswang si Alma. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad kong hinanap si Alma. Ang una kong pinuntahan ay ang kagubatan. Sinuyod ko ang bawat sulok nun dahil yun lamang ang tanging lugar na alam kong pwedeng pagdalhan ng aswang kay Alma kasi taguyon sa mga tao. Pero makalipas ang halos isang oras ay bigo akong makita si Alma o kahit yung aswang. Nanghihina akong napasandal sa isang malaking puno. Gusto kong umiyak pero naisip ko na walang maitutulong ang pag-iyak ko sa nangyayari. Kailangan kong lakasan ang aking loob dahil wala akong ideya kung ano na ang nangyayari kay Alma nang sandaling yon. Nasaan ka na ba, Alma? Kaya pala kanina pa ako nakakaramdam ng hindi maganda. Patawarin mo ako. Hindi kita nagawang protektahan. Nagulat na lang ako nang mula sa likod ng puno kung saan ako nakasandal ay lumabas si Tatang Elias. Nakangiti siya sa akin habang hawak niya ang kanyang tungkod. Tatang Elias? Kayo lang pala. Akala ko'y aswang ka na. Pasensya ka na kung bigla na lang ako sumulpot. Nakita ko kasi na kanina ka pa nababahala. Si Alma po kasi, yung nobya ko. Kinuha po siya ng aswang. Hinanap ko na po siya rito sa gubat kasi alam kong dito siya dadali ng aswang. Pero wala hindi ko siya makita. Nagkaalala na po ako sa kanya, Tatang Elias, kasi sigurado ako na nasa pangalib po siya ngayon. Bakit kasi dito ka sa gubat naghahanap? Wala ritong nobya mo. At wala rin dito ang aswang. Ho? Kung ganun, alam niyo po kung nasan sila? Alam ko, pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Ano pang silbi ng utak kung isusubo ko palagi sa iyo ang mga impormasyon na kailangan mong malaman? Parang awa niyo na po, Tatang Elias. Sabihin niyo na po sa akin kung nasan si Alma. Hindi ko maaaring gawin yan, Boyet. Ang gawin mo ay mag-isip ka. Pagdugtong-dugtongin mo ang mga pangyayari. Sino ba ang nagbanta sa inyo na meron siyang gagawing masama? Natigilan ako sa sinabing yun ni Tatang Elias. Isang tao lamang ang pumasok sa isip ko ng sandaling yun. Walang iba, kundi si Rigor. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko nang may pumasok sa isip ko. Anak ng putya! Si Rigor! Siya lang naman na may galit sa amin eh. Pero anong kinalaman ni Rigor sa pagdukot ng aswang kay Alma? Yan ang kailangan mong alamin, iho. Tatang naman eh. Bakit kasi hindi nyo nalang po sabihin sa akin ng mga nalalaman nyo? Gaya na sinabi ko sa'yo, hindi pwedeng lahat ay sasabihin ko sa'yo. Mas maganda na ikaw ang makakadiskubre sa mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Pero kung ako sa'yo, uuwi na muna ako. Mukhang matatagpuan mo na ron ang iyong hinahanap. Si Alma po ba o ang aswang? Sino ba sa dalawa ang mas gusto mong makita? Kahit paano, ay nagkaroon ako ng pag-asa sa sinabing yun ni Tatang Elias. Nagpaalam na ako sa kanya at saka ko tumakbo ng mabilis pabalik sa bahay ko. Umasa ako na naroon si Alma pero bumagsak ang balikat ko dahil wala siya roon. Nanghihina akong umupo sa upuan sa labas ng aking bahay. Loko rin talaga tong si Tatang Elias eh. Pinaasa niya lang ako. Akala ko talaga nandito na si Alma. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Alma na tumatakbo papalapit sa akin. Magulo ang buhok niya at sira-sira ang kanyang damit. Meron siyang mga galos sa braso at leeg. Sinalubong ko siya at mahigpit siyang yumakap sa akin. Alma! Diyos ko, Alma!
Salamat sa Diyos at nagbalik ka na! Tulungan mo ako, Boyet! Si Rigor! Kinuha niya ako at dinala niya ako sa bahay niya. Gusto niya akong pagsamantalahan. Mabuti na lang talaga at nakatakas ako. Dahil kung hindi, ay baka kung ano nang hindi maganda ang nangyari sa akin. Si Rigor? Paano si Rigor ang dumukot sa'yo? Ang sabi sa akin ng nanay mo, aswang ang kumuha sa'yo sa bahay niyo. Si Rigor ang aswang. Iisa lang sila, Boyet. Aswang si Rigor, Boyet! Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng napakalamig na tubig sa narinig ko. Bigla kong naalala ang sinabi ni Tatang Elias na kailangan kong pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari. At isang realisasyon ang mabilis na pumasok sa isip ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Alma? Oo, Boyet, sigurado ko. Nang kunin ako ng aswang sa bahay, ay dinala niya ako sa bahay ni Rigor. Kitang-kita ko nagbago ng anyo yung aswang sa harap ko mismo at naging si Rigor siya. Ang sabi niya, ikukulong niya ako sa bahay niya at doon na ako habang buhay. Mabuti na lang naninlang ko siya. Sinabi ko na pumapayag na ako sa gusto niya. Nang nagkaroon ako ng pagkakataon, doon na ako tumakas. Kung ganun, kaya pala ako inatake ng aswang ay dahil si Rigor pala yun. Galit siya sa akin. Kaya gusto niya akong patayin ng gabing yun. Boyet, kailangan natin magtago. Sigurado ako na alam ni Rigor na nakatakas ako. Baka pumunta siya rito. Hindi natin kailangan magtago, Alma. Kailangan ko siyang harapin. Baka ito na ang matagal ko nang hinihintay na pagkaharap naming dalawa. Magsasalita pa sana si Alma nang biglang dumating si Rigor. Nanlilisik ang mga mata niya habang may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Agad kong inilagay si Alma sa likuran ko. Maigpit kong hinawakan ng espadang kahoy at nilabanan ko ang tingin ni Rigor. Gusto kong maramdaman niya ng mga sandaling yon na hindi ako natatakot sa kanya. Sa tingin ko, ay sinabi mo na sa sintu-sintu na yan ang nalaman mo, Alma. Kung ganon, kailangan na niyang mamatay. At ikaw naman, mapupunta ka sa akin. Walang pwedeng magmay-ari sa'yo at makinabang, kundi tanging ako lang. Hindi ako papayag na mangyari yan. Gagawin ko ang lahat para hindi mo makuha si Alma. At ikaw, sisiguraduhin kong mamamatay ka bilang kabayaran sa mga buhay na kinuha mo at sa takot na pinalaganap mo sa lugar na ito. At paano mo naman ako papatayin, ha? Yang espadang kahoy mo ba ang gagamitin mo panlaban sa akin? Ito nga. At wala nang iba pa. Nakakatawa ka talaga, sintu-sintu ka. Naging maayos nga ang pagsasalita mo. Pero sana, isama mo na rin pati ang utak mo. Ano naman magagawa ng espadang kahoy na yan sa akin, Aber? Bakit hindi mo subukan nang malaman mo kung ano ang kaya nitong gawin sa'yo? Pagbibigyan kita sa gusto mo. Pero huwag kang magsisisi kung magiging napakabilis ng kamatayan mo. Tumiim ang bagang ni Rigor. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan at sa isang iglap, nag-anyong aswang na siya. Alma, pumasok ka na muna sa bahay ko. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko pa napapatay si Rigor. Tumakas na lang tayo, Boyet. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkaharap namin at hindi ko na to pwedeng palampasin. Magtiwala ka sa akin. Sige na, pumasok ka na sa loob. Napipilitang pumasok si Alma sa loob ng bahay ko. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob mong labanan ako. Kahit alam mong wala ka namang kalaban-laban sa akin. Gusto bang malaman kung bakit gusto kitang patayin? Dahil hindi na ako papayag na madagdagan pa ang mga biktima mo. At hindi ako papayag na kunin mo sa akin si Alma.
Mabilis na sumugod ang aswang papunta sa akin. Kakalmutin niya sana ako, pero matagumpay kong naiwasan ang kanyang pag-atake. Labis akong namanga dahil napansin ko na naging mabilis ang aking paggalaw. Nagkaroon ako ng hinala na dahil yon sa kapangyarihan ng espadang kahoy. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na saksakin ng aswang sa tiyan. Hindi siya makapaniwala na bumao ng espadang kahoy sa balat niya na parang isa talaga yung totoong espada. Napaatras ang aswang habang hawak ang kanyang sugat. Paano nangyari yun? Paano ako nasugatan ng espadang kahoy na yan? O ano? Bakit parang bigla ka yatang natakot ngayon, ha? Hindi mo ba kayang tanggapin na ang minamalit mong espadang kahoy na to ang tatapos sa kasamaan mo? Ako? Matatakot? Hindi ako marunong matakot. Wala akong kinatatakutan. Sa pagkakataon na yon, ako naman ang umatake. Mabilis akong tumakbo palapit sa aswang. Sasaksakin ko sana siya sa dibdib, pero mabilis siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang pagbaon ng mga kuko sa aswang sa likod ko. Sa bilis niya, ay hindi ko namalayan na nasa likod ko na pala siya. Mabilis akong humarap sa aking likod, pero wala roon ng aswang hanggang sa narinig ko ang boses niya sa kung saan. Hindi ikaw mapapatay sa akin. Hindi isang sinto-sinto ang magpapabagsak sa akin. Lumabas ka! Huwag kang magtago, duwag! Muli akong kinalmot ng aswang sa likod, pero nang humarap ako, ay mabilis na naman siyang nawala. Umalingaw-ngaw ang malakas at nakakalokong halakhak ng aswang. Hanggang isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Inalis ko ang pagkakataranta ko at mariin akong pumikit. Pinakiramdaman ko ang paligid. Doon ko nadinig ang maliit na kaluskos. Maya-maya naramdaman ko ang mabigat na presensya sa aking likuran. Mabilis akong humarap doon at walang pagdadalawang isip na itinara ko ang espadang kahoy sa tapat mismo ng puso ng aswang. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Hindi siya makapaniwala na sa pagkakataong yon ay hindi na umubras sa akin ang bilis at pagtatago niya. Sumuka ng dugo ang aswang. Mas lalo ko pang ipinagdiinan ang espadang kahoy hanggang sa tuluyan ng tumagos sa likod niya ang dulo nun. Hindi! Hindi ito maaari! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Papatayin kita ngayon. Wala na. Tapos na ang kasamaan mo, Rigor! Hinugot ko ang espadang kahoy sa katawan ng aswang. Mabilis ko yung pinadaan sa leeg ng aswang at matapos yun ay walang buhay siyang bumagsak sa lupa habang nakalawit ang dila. Habang habol ko ang aking paghinga, ay lumabas si Alma sa bahay ko at mahigpit niya akong niyakap. Boyet! Boyet, nagtagumpay ka! Napatay mo ang aswang! Ikaw lang naman kasi. Wala kang tiwala sa akin eh. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, Boyet. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Teka, sandali. May sugat ka sa likod. Huwag mong intindihin yan. Mababaw lang yan. Malayo sa bituka. Ang importante ay ligtas ka na. At ang baryo natin. Napaluwa si Alma sa sinabi ko. Muli kaming nagyakap at doon ko nakita ang mga taong nakasilip sa bintana at pinto ng kani-kanilang mga bahay. Alam ko na nasaksiyan nila ang lahat ng nangyari at masaya ko sa bagay na yon dahil hindi ko na kailangang ipaliwanag sa kanila na si Rigor ang aswang na nagdulot ng takot sa aming lahat. Matapos yun, dinala ko sa ospital para gamutin ang mga sugat ko. Nang sumunod na araw, ay nakalabas na din ako. At bago ko umuwi sa bahay, ay sinabi sa akin ni Alma na mayroong pagtitipon sa plaza. Yun ay bilang pasasalamat sa akin ng mga tao sa kabayanihan na aking ginawa. Pagdating ko sa plaza, ay nagpalakpakan ng mga tao.
Pinaakyat ako ng aming kapitan sa maliit na entablado para makapagsalita ako sa harapan nila hanggang sa hinila na ako ni Alma paakyat sa entablado. Mga kababaryo, gusto ko pong ipaalam sa inyo. Naligtas na ulit ang baryo natin dahil wala na po ang aswang. Makakatulog na po ulit tayo nang walang takot. Makakalabas na po ang mga bata sa gabi. At wag po kayo mag-alala. Dahil kung sakaling may dumating ulit na aswang ay nangangako ko sa inyo na lalaban ulit ako. Pero may isa pa po akong gusto sabihin. Alam niyo po buong buhay ko, pakiramdam ko po ay parang kasalanan ko na nagkaroon ako ng kapansanan dahil sa mga panunukso na natatanggap ko noon. Gusto ko pong malaman ninyo na hindi madali ang buhay ng taong may kapansanan. Lalo na't puro pagmamaliit at pangahamak ang kanyang natatanggap. Kaya sana naman po, kung may makita po kayong taong may kapansanan, ay huwag niyo na pong dagdagan ng bigat na daladala nila. Huwag niyo pong kakalimutan na malaki ang nagagawa ng kabutihan. Hindi lang po sa ating mga sarili, kundi higit po sa ating kapwa. Matapos kong magsalita, ay nagpalakpakan ng mga tao. Meron ding ibang umiiyak. Nang tignan ko si Alma, ay matamis akong napangiti dahil kita ko sa kanyang mga mata na labis niya akong ipinagmamalaki. Hindi ko kailanman ipinaalam sa iba kung paano naging normal ang aking pagsasalita. Hindi ko na rin muling nakita pa si Tatang Elias. Sa puso ko, naniniwala akong padala siya ng nasa itaas para tulungan ako sa panahong hindi ko kayang tulungan ang sarili ko. Simula noon, nagbago ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi na ako ang boyet na tinatawanan at minamaliit. Unti-unti kong nakuha ang respeto na matagal ko nang inaasam. Makalipas ang ilang taon, ay nagpakasal na kami ni Alma at biniyayaan kami ng isang anak na lalaki. Nangako ako sa sarili ko na palalakihin ko siya ng maayos at may takot sa Panginoong Diyos. Ituturo ko sa kanya na huwag kailanman manunukso ng taong may kapansanan dahil alam ko kung gaano kabigat ang araw-araw na laban nila. At kung sakaling may panganib uli na dumating, ay sisiguraduhin kong nakahanda ako. Simula nang matalo ko ang aswang na si Rigor, ay itinuring ko na ang aking sarili bilang isang manunugis ng mga aswang na handang makipaglaban para sa kaligtasan ng mga tao sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.